Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang mga biyahe at mga pasaherong posibleng maapektuhan ng suspensyon ng operasyon ng shipping line na may-ari ng lumubog na passenger cargo vessel sa Basilan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Inatasan ng Department of Transportation ng Maritime Industry Authority o Marina na payagan ng iba pang shipping lines sa pasado sa safety regulations na bumiyahe sa mga rutang dating sineserbisyo ng Alson Shipping Lines habang suspendido ang operasyon ng mga barko nito. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas at maaasang masasakyan ng mga pasahero matapos ang paglubog ng MV Tricia Carson 3 sa bahagi ng Balok-Balok Island sa Basilan. At habang isinasa ilalim ang Alson Shipping Lines sa isang comprehensive safety audit at inspeksyon ng Marine at Philippine Coast Guard. Kabilang sa mga rutang dating pinagsisilbihan ng Alison at binigyan ng special permit ng Marina, ang iba pang shipping lines ang mga sumusunod. Mula Zamboanga City papuntang Isabela City, Lamitan City, Siasi Sulu, Jolo Sulu at Bungaw Tawi-Tawi. Kasama rin dito ang rutang Pulauan, Dapitan City, Dumaguete City at Dumaguete City City Hall, Larena. Habang bibigyan din ng rutang Zamboanga Lamitan at vice versa. Nakatutok din ng Marina sa mga shipping line na posibleng magsamantala sa sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatarungang pagtaas ng pamasahe. 80 pasahero na biyaheng Zamboanga City at Lamitan Basilan at vice versa ang nabigyan ng libreng sakay ng PCG sa pamamagitan ng kanilang BRP Capones. Nag-deploy na rin ang Marina ng help desk sa Alison Shipping Lines upang agarang matulungan ang mga apektadong pasahero partikular sa pagproseso ng kanilang insurance claims. Kakailanganin ng Marina ng sapat na panahon upang makumpleto at maisumite ang Maritime Safety Audit ng lahat ng domestic fleet na bumabiyahe sa buong bansa, kabilang na rin ang safety audit sa Alison Shipping Lines. Aabot sa 15,000 hanggang 16,000 of fishing, cargo at passenger vessels ang kailangang isailalim sa Maritime Safety Audit. Kabilang sa mga sinusuri sa inspeksyon ang mga certificate at statutory documents ng crew, registration at lisensya ng mga barko, load lines, pollution certificates, mga sertipikasyong angkop sa uri ng sasakyan, manning at kakayahan ng crew, gayon din ang mga life-saving at firefighting equipment. 12 operational vessel ng kumpanyang kasulukuyang sumasailalim sa audit ng Marina at Philippine Coast Guard. Anya, may kabuang 24 na passenger ships ang Alison Shipping Lines. Sa mga ito, 12 operational, 5 ang non-operational, 6 ang nasa dry dock at 1 ang lumubog kamakailan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.